maraming salamat. Kakatapos lang namin the other day ng meeting ng mga commander. So I get to meet most of them. Merong pailan nilang hindi naka-meeting sa Google Meet. At busy yung tao. But just the same, nakilala ko silang lahat. Yung mga nandoon. There were about 11, 12 of us na nag-uusap doon. And it's a good to see na people, iba nga yung parang senior na nga ako, na napakamakabayan nakakahiya nga, nakakahiya, kaya kayo mga sasali, mga kababayan, huwag niyong papainitin yung ulo, huwag kayong mag-aangas, makumanter niyo yan So, ang lowest natin, is a squad. Okay? So, nabagalaw yata. Ang isang squad ay pwedeng pinakamababa, 7 katao. 7. Isang squad, ang usual na 7 katao ay, example, ranger, scout ranger. Isang squad, 7 katao. Now, in the strictest sense, ang maneuver kasi ng ranger pagka napabakbak, dalawa. Ngayon yung pinakapinuno, yung team leader nandito. So, lead scout, tapos nun, guide, yung nag-ano ng mapa, and then, team leader, radyoman, assistant radyoman, contact man, yun yung bumababa para marites sa mga barangay, kunyari, naka-civilian siya, etc. And then, tails. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang matutunghayan po natin ang FGF structure, yung Filipino Guerrilla Forces structure. Kung ano-ano ang inyong mga tungkulin sa squad muna tayo. Lecture po ito ni Supremo Captain Enrique Commander Dado. Yun po ang kanyang Commander Dado. So dito sa Filipino Guerrilla Forces TV ay ipinaliwanag niya kung ano-ano ang inyong mga ranggo o kung inyong mga gawain patungkol dito sa squad. So squad muna. Lecture na to guys. Para na sa ganun, alam nyo kung ano yung binubuo nyong squad. Simula sa taas hanggang sa pababa. So simulan na po natin. At bago po ako magsapol, ay ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo. So ito po ay patungkol lecture na to para may kaalaman kayo kung ano ba itong binubuong grupo na to na Filipino Guerrilla Forces. So ito na po. At tunghayan na po natin ang pagpapaliwanag ng ating Commander Dado ng Filipino Guerrilla Forces, ang ating Supremo. Eto na po. Hello, magandang umaga sa inyong lahat, mga kagerilyero. Welcome to the Filipino Guerrilla Forces TV. So, maraming salamat. Kakatapos lang namin the other day ng meeting ng mga commander. So, I get to meet most of them. Merong pailan nilang hindi naka-meeting sa Google Meet. At busy yung tao. But just the same, nakilala ko silang lahat. Yung mga nandoon. There were about 11, 12 of us na nag-uusap
usap doon. And it's a good to see na people, iba nga ano na yung parang senior na nga ako, na napakamakabayan nakakahiya nga, no? Nakakahiya, kaya kayo kayo mga sasali, kayo mga sasali, mga kababayan, huwag niyong papainitin yung ulo, huwag kayong mag-aangas, mga commander nyo yan So, they will end up na mga general, no? Once na organize to. Okay, organization. Ang lowest natin, ang lowest is a squad. Squad. Okay. Okay, so, nabagalaw yata. Ang isang squad ay pwedeng pinakamababa, 7 katao. 7. Isang squad, ang usual na 7 katao ay, example, ranger, scout ranger. Isang squad, 7 katao. No? Now, in the strictest sense, ang maneuver kasi ng ranger pagka napabakbak, dalawa, no? Ngayon yung pinakapinuno, yung team leader nandito, so, lead scout, tapos nun, guide, yung nag-ano ng mapa, and then, team leader, radyoman, assistant radyoman, contact man, yun yung bumababa para marites sa mga barangay, kunyari, nakasibilyan siya, etc., etc. And then, tail scout. Yun po, bigyan natin ng konting linaw. So, yun nga, sinasabi ni Commander Dado, na ang pinakamaliit na squad ay 7. So, ipinaliwanag niya doon kung ano yung mga rango. Pero kung kayo ay, halimbawa may 7 na kayo, ikaw yung isa. Ikaw yung isa na nagyaya doon sa iyong mga kabarangay. Kasi sa barangay tayo magsasapol So, 7 katao, pagka kayo lumingon sa kaliwa, lumingon kayo sa kanan, lumingon kayo sa harap, lumingon kayo sa likod, nakita nyo yung inyong mga kumpare, mga kaibigan, na willing naman sumali sa ating Filipino Guerrilla Forces, at 7 na kayo, o sabihin mo nang naging siyam pa, isubmitin nyo na sa inyong commander sa region, yung inyong mga pangalan, i-text nyo. O kung may time siya, natawagan, sir, tatawag ako, meron na akong 7, text yung ganon. Tapos, pag sinabing go, tsaka nyo tawagan. Or, i-text nyo muna. Text nyo muna yung mga pangalan nyo. O, ba, 7 kayo. Pinakamababa nga 7. So, 7 katao, mga kumpare nyo, o pinsan nyo, o grupo nyo na 7. O, sumobra kayo, mas maganda. Sumobra kayo sa 7, mas maganda. Kung maging 14 nga, edi 2 squad na kayo noon. 2 squad na kayo noon, 7. Halimbawa, 14. O, 21 kayong nagiging grupo. So, magiging 3 squad kayo. Ay, mas maganda kung 4 na grupo kayo. 7, 28. Ano na yun? Platoon na yun. Magkakaroon ng platoon leader doon. So, dito muna tayo sa squad para hindi nakakalito. So, sa squad, nakakuha kayo ng 7 katao. Tawag agad kayo o text nyo agad yung inyong commander sa inyong region. At yan namin nakapost Nakapost yung mga numbers na yan. At balikan nyo na lang yung mga nakaraang vlog tungkol dyan sa mga numbers ng ating mga commanders. So, text kayo. Pag text nyo ngayon, sinumitin nyo na yung inyong mga pangalan, yung edad, at yung inyong tinapos. Kung halimbawa, sabihin yung high school graduate kayo, elementary graduate ko, o grade 2 students kayo na natapos nyo, whatever na inyong natapos, o kung kayo tapos ng nurse, tapos kayo ng doktor, o anong pa man ang natapos nyo. Yun nga, walang pinipiling tinapos to, kahit nga walang tinapos Yung nga, si Gat Andres Bonifacio, nakita natin sa history, grade 2 nga lang tinapos niya, di ba? Pero siya ay naging isang supremo ng Katipunero. So, yung ganon. So, walang inaano to. Basta ilagay nyo, pangalan nyo, edad nyo, at tinapos nyo, ilagay nyo doon. Tapos, sumitin nyo. At kung anong region kayo, kung saan kayong barangay. So, isumitin nyo lang. Pag sumitin nyo ngayon, sir, baka sumagot na, pwede po ba akong tumawag?
Para lang sa ganun, na nalilinawan. Kasi, alam niyo naman, medyo busy yung ating mga commanders. So, i-text nyo muna, tapos pag humingi kayo ng permiso, sir, gusto ko kayo makausap. So, pag nag-reply siya, o siya na mismo tumawag, mas magaling. Pero kung sinabi niya, halimbawa, okay, tawag ka. So, tawag kayo para nang sa ganun, malinawan nyo. Yun po. Tuloy natin yung paliwanag ni Commander Dado. Kung Ranger ang pinag-uusapan, detalye ako para maliwanag Parang ano na rin to, nagtuturo na rin ako. Ang isang squad, ang pinakamababa natin na sa organisasyon natin na guerrilla. Okay? 7 ang pinakamababa. Depende sa dami ng tao. Pwedeng maging 9. Pwedeng maging 11. Pwedeng maging more, 13, ganon. Okay, explain ko. Doon muna tayo sa 7. Sa 7, pagka Scout Ranger ang pinag-uusapan, Lead Scout, Guide, yung Lead Scout, yun yung naunang mamamatayan pagka nagtatanga-tanga at nag-meeting engagement. Nakaganyan ka, tapos tumingin ka sa likod, pagkaharap mong ganyan, takbo ka na, kalaban na. Yung Lead Scout, lagi sa harap nakatingin yun, Huwag niyo akong gagayahin, nag-lead scout ako sa actual na combat, nag-lead scout ako, tanga-tanga, maingay sa likod. Hoy, okay, mingay dyan, kaya mingay, sorry, namingay. Pagtingin ko ganyan, rebelde. Gago talaga. Yun. Kasi yung lead scout ko, back down sa takbuhan, tinakbo namin, yung objective, Yung objective kami, layo pa namin, So sabi ko, mga bata, kunwari, ako yung instructor, no? Ako yung course director. Sinamahan ko kayo, takbuhin na natin, Takbuhin natin. Takbo kami. Lakas-lakas ko. Galing ko na ng Ranger, ng US. Lakas-lakas ko. Nung nakita kong backing down na, sabi ko, ito yung pack ko. Ito yung pack. Yung nakalagay sa likod. Paglagay, sinuot ko yung yung radyo. Radyo. Sinot ko pa yung machine gun. Ganun ako kalakas nun. Para makatakbo to mga bata. Grabe leadership example Kung siya, silipin mo, radyo 187 187 o 773. 187. Yung may antena pang ganun Tayo na yan. Bigat ng baterya nun, 24 Pagka 48 pa So, 187 yung suit ko. Lawit dila Tapos, M60, machine gun. Tara, takbo. Wala, let's go. Gumaganon pa ako Jogging. Let's go. Diba? Ito na. Ang Ranger, humihigop. Kumakain ng uod. Diba? Humihigop. Bastos na yung susunod. Huwag na, baka maano tong ads na, tong natin channel. Eto na. Ang Ranger, umaga na. Bunuti na. Bakit ba napunta sa Ranger? So, Lead Scout, Guide. Yun yung nagbabasa ng mapa, ganon. Para hindi na yung official na nagbabasa ng mapa. Basahin mo yung mapa. Ganon. Alam mo, nasan tayo? Tapos noon, yung team leader, yung usually official or yung NCO, sargento, or corporal, most ranking in the squad. Radyo man, yun yung binabaril kasi radyo. Kaya, kung tatanga-tanga ka, nakatabi ka sa radyo man, ibig sabihin, official ka. Ang ginagawa ko, hindi ako tumatabi sa radyo man basta-basta No. Doon ako sa assistant radyo man. Wise. Assistant radyo man. So, yung pangatlo, kala nila, yung official, lalo na yung mga NPA, alam nila, official yung pangatlo. Nakatabi na radyo man. An assistant radyo man, assistant radyo man, and then contact man, demolitionist, lingwahe, marunong, ng mga tao doon sa lugar, infiltrator, automatic yan, may civilian na damit, etc. Kung
maputi yan. Papasukin niya, panay mga native. Kunyari, mga ita. Magpapanggap na ita. Ang puti-puti nung contact man, ano? Anak ng toko, ano? May mga nangyayaring gano'n, ano, eh. Sir, blend with the people, blend with the barangay. Kung tsura mo, ang itim-itim ng barangay ng mga tao sa barangay. Ikaw, ang puti-puti mo, no? Tapos na, tail scout, yun yung nagsaserve ng pagkain. Laging siya yung nagsaserve ng pagkain. Sa pito, habang nakasecure na gano'n. Okay. Wala pa naman yung ano, wala pa importansya yun. Wala pa. Sinasabi ko lang para alam ninyo, yung basic na pito, bakit naging pito. Ngayon, sa operation yan, mamaneuver yung dalawa. Kunyari, base of fire kayo, pito. Yan. Napabakbak. Ganyan, pito, no? So, pag sinabing maneuver right, ayan yung kalaban, yung ulo ko. Yung ulo ko ang kalaban. Yan. Ayan, ganyan. Ratatatat. Maneuver right. Sisigaw yung official, yung team leader. Itong dalawa, iikot. Papunta dito. Kasi maneuver right, eh. No? Mag-L-type kayo. So ito, lipat na ganyan. Ito, base of fire, yung 5. Pagka nag-base of fire na yung dalawa dito, yung lead scout at saka yung guide, naka-L na, no? Sasabihin naman itong team leader, susunod, team leader, radyoman, saka assistant, radyoman, sila naman. Takbo naman sila. Maintain ang base of fire itong contact man at saka yung tail scout. Base of fire din yung lead scout tsaka yung guide, no? Yung navigator. So, takbo to. Pagdating nila doon, walang takot yun kasi nagbe-base of fire itong dalawa dito, natitira, yung contact man tsaka yung tail scout, nagbe-base of fire dito yung dalawa. Yan, naka-L-type na yan eh. O, gano'n ha. Umabasang ganyan, parang gumagano, nagko-cross na yung bala nila. Kahit maglakad ka pa, maglakad ka pang gano'n. Dating ka dun sa, yung tatlo dun sa, base of fire din. Tapos, pag sinabi ng team leader, go, o kaya ito, dalawa, go, ikot naman sila. Naka-maneuver right na. Tapos, pwedeng maneuver right ulit. Yung kalaban, nakala, ang dami. No, nakala, ang dami. So, kasama yan. Pero kaya, hindi nyo gagawin yun. Kinuwento ko pa, hindi nyo pala gagawin yun. Nasabi ko lang sa inyo yung capability, no? Sarap-sarap, ganun mga guerrillero, no? Diba? So, pero, binodify kasi yan eh. Sometime nung we wanted to, our framers, yung mga official natin, yung mga nauna, mga magagaling na, mga veterano natin, na naggaling din sa Amerika. Ang squad kasi ng US, infantry squad, Siam. Pero galing na yun sa, minodify na yung Siam na yun eh. 11, yung ganun ba. Pero may galing pa nga 14, no? Naranasan namin lahat yun. Dinaanan na AFP natin yan. So, bakit ganun? Dami. Kasi, yung kanila may Fire Team A, Fire Team Alpha, Fire Team Bravo. Ganon. So, base of fire to, base of fire yan, dalawa. Ganyan yung maneuver right. Itong buo na to, mag-maneuver ng ganon. Ito may 1. 5 eh. Tingnan yung 7 sa Ranger. 5 to, magbe-base of fire. Yung dalawa, ikot. Diba? Ito, Fire Team Alpha, Fire Team Bravo. 4. Plus yung team leader, Siam. 8, Siam. Yun yung pinaka-minimum sa kanila. Dati nga, 5. At saka yung team leader. Meron pang radyoman tsaka assistant radyoman. 3, 5, 13. Ganun ba? Anyway, so, Fire Team Alpha, Fire Team Bravo. Okay? So, suportahan yan. Now, kung kayo ay mga nagbo-volunteer, ang una nating is, may message kayo. Pero kung nag-message kayo, mas maganda, mas request namin na tumingi ka na ng kaliwa at ng kanan. O ikaw gusto mo? Ikaw gusto mo? O meron kang kapatid, o anak, o pinsan. O pinsan, o tayo ha? O ilan tayo? O misis. Magiging guerrillero si misis. O kaya, basta wala tayong biases ha?
Kahit bakla, okay lang tayo, ha? Beng, 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 beng. Okay lang tayong ganun, ha? Walang ano. Kasi Pilipino, common ground natin, Pilipino tayo. Wala tayong pinipili. Pilipino. Didepensa natin pamilya natin. Kaya kung ang interest niyo pamilya niyo, sumama kayo sa amin para makinabang kayo. No? Yung di sumama, wala kayong pakialam sa inyo. Good luck sa inyo. Because we're so busy defending our families. Okay, kaya magiging makapimili kayo, magiging target namin kayo. Because very important na we protect each other. Yung families natin and communities natin. Ang tuloy naman yan. 15 minutes na yun. Ayun guys, so lecture na po ito. Kaya po pwede nyo pa ulit-ulitin tong video na to para na sa ganun matuto kayo yung pagbubuo ng yung grupo. Magsisimula nga sa 7, di ba? Sabi ni Sir Dado. So naipaliwanag niya kung ano-anong mga tungkulin ng 7 yun. Pero pwede rin naman sumobra sa isang squad. Dahil mas maganda, mas marami sa isang squad. At yun nga, sinabi niya, napaka-importante ay yung hindi na ano dito, kahit yan ni asawa mo, magiging guerrillera, at kung ito'y sabihin na nating third sex, o bakla, tomboy, ay open dito. Walang pinipili dito sa guerrillero. As long as kaya nating ang ating sarili, kaya nating ipagtanggol ang ating sarili at ang komunidad at higit sa lahat ang ating pamilya. Yun po ang ini-emphasize ni Commander Dado dito, ang ating Supremo sa Filipino Guerrilla Forces. Tuloy po natin. Pagka magme-message kayo, para hindi mahirapan yung commander ninyo, pagka message nyo, buo na yung squad ninyo. There must be something sa barangay ninyo na meron kang kamag-anak, may kapatid, may pamilya ka, o may pinsan o whatever, o somewhere there na kapitbahay lang o within the barangay na you're living together, o kaya meron kang household na nandoon yung mga worker mo, nandoon yung mga house help mo, o kaya etc. No? Okay ang kapitbahay mo, kagolf ko andin, yung mayaman yan. Yung kainuman mo, no? Kagitarahan mo, di ba? Kanta, loy, ganon, di ba? So, usapin mo, mag-usap kayo. Pare, nadinig mo ba si Pinoy Survival? Nadinig mo ba si Supremo? No? Sinong Supremo? Ano yun? Sardinas? Si Supremo. Ano yung brief? Puta, sinasabi ni Sir, pucha, nag-meeting na sila mga commander, meron ng telepono. Ay, yun ba yung kay Metran na sinasabi? Oo, nagbablock din si Metran yan. Oo, si Bukay, Commander Bukay. Magkaganon kami ni Metran kasalanan ni Metran doon. Kaya ginawa ko Supremo, no? Ginawa ko Supremo kung gusto nyo ibang Supremo, sabihin nyo lang, tanggalin nyo ako, okay lang sa akin, mahirap maging Supremo, Well, anyway, ang ko doon, mag-message kayo pagka ready na yung 7, okay? So, hello, message, Sir, ito na, boom. Before you do the message, kayo, mag-usap, 7, usap kayo, meeting. Sino bang gagawin nating squad leader or team leader? No? Squad leader. Okay, kung ikaw yung may pakana, ikaw yung nag-ipon ng tao, gusto ba nila sa'yo? Bakit gusto ko na sa inyo manggaling yung squad leader at hindi sa amin, sa itaas? No? Because mas gusto ko na yung tao na magdadala sa inyo at kasama ninyo ay kayo mismo ang pumili. Na yung taong pagdedependehan ninyo ng buhay ninyo, itataya nyo, kasi susundin yung tao na yan. Yung tao na yan, susundin yung utos ng kumpanya. Yung kumpanya, susundin yung utos ng batalyon, and so on and so forth, no? Pero, do not get the notion, kung gusto sabihin, do not get the notion na
kayo nandyan para maging revolusyonaryo. Hindi, wag, hindi tayo katipunan, hindi tayo kataas-taasan, kayabang-yabangan, na kagalang-galangan ng katipunan. Hindi. We are just plain guerrilla people. Unconventional warfare, we are thriving in our barangay, in our municipality, or in our province, no? Pero specifically, barangay. When it comes to defense ng barangay, kayo sa barangay ang nandyan. Ang tawag, Barangay Guerrilla Unit. Ang Barangay Guerrilla Unit ay minimum isang platoon, 4 na squad. Sa 2, 3, 4. 4 na squad na minimum 7 na sinabi ko kanina, 28, and then 29 yung deputy or yung platoon sergeant or yung isa, gusto nyo pareho kayo lieutenant, pwede, and then itong isa, tiniente. Okay? Pwedeng first lieutenant itong isa, pwedeng second lieutenant, or pwedeng second lieutenant to, first lieutenant, or yung isa, master sergeant o sergeant. Okay na yan. So, yung mga squad leader kasi, panay, sargento, or corporal. So, ganun yung magiging structure. Now, mamili kayo sa inyo kung sino ang magiging squad leader kasi yun ang gusto naming mangyari. Gusto ko mangyari dahil sa mas kumpante ako mas kumpante ako na kayo ang pipili ng inyong pinuno dun sa ibaba on the ground. Kayo ang magkasama-sama. Kasi naniniwala ko sa tao na yun, nakasama ninyo ang magdedesisyon na matulin kung merong mga pangangailangan na magdedesisyon siya ng matulin para sa inyo, para hindi kayo mamatay, para hindi kayo mayari ng kalaban. It has to be that person na pinili ninyo kasi susunod kayo sa kanya. Isipin nyo kunyari sa amin manggaling, sa isang battalion commander ninyo, Commander Bugok. Commander Bugok, manggaling sa kanya. And then, pagdating dito, sasabihin, ito, si Commander Tamukyo ang magiging squad ninyo, platoon leader ninyo, o kaya squad leader. Siya mag-appoint, kasi tinignan yung mga papel ninyo, nag-apply kayo kasi, yung inisa-isa nyo yung mga pangalan, tara, bigyan natin pangalan natin, binigay yung pangalan, and then, mapapahiwala yung isa, mapupunta sa kabila, or vice versa, or ang gusto nyo itong pinuno nyo, ang ginawa ito. Bakit hindi kilala pa namin? Hindi namin kilala. Mas kayo nakakakilala, kaya kayo ang pumili sa bossing ninyo, sa kasama nyo. Minimum 7, isang squad. Pero, pwedeng maging, siyam, 4, at saka yung isa, yung pinuno. 4 pinuno. So, ang mangyayari na doon, Fire Team Alpha, Fire Team Bravo. Ito, kung saan niya gustong kumabit. Kakabit ka dito o kakabit ka dito. Pares naman ikaw kakabit di ba? Fire Team Alpha, kabit si pinuno, dito. Takbo, ikot, dito na. Ito, nagbibiso fire. And then, itong 4 na to, takbo. Pag sinabi ng titunggo, nakapwesto na, bumibira na silang ganyan, ito naman. Magpa-practice tayo eventually pagka umabot tayo sa ganon. Pero hanggat mari, ayaw ko kayo na ma-engage ng harap-harapan. Yung kinukwento sa inyo ko ngayon, harap-harapan yun. Magkakaturuan tayo, magkakapraktisan tayo. Kung dumating yung harap-harapan. Diba? Pero, yung atin, traiduran. No, hindi tayo AP. Hey guys, singit muna ako ng konti. Lecture na to ni Supremo Dado, si Commander Dado. Lecture na to ng hindi tayo AFP, tayo mga guerrilla. Ibig sabihin, hit and run tayo, yung sinasabi niya, yung traiduran. Hit and run tayo. Pag hit natin, run tayo. Ganon. Kung meron tayong, kumbaga, napabagsak,
kuha lang yung baril. Yung mga ganun ba. So, hit and run po ang sinasabi ni Sir Dado dito na traidoran. So, ituloy po natin. Lecture na po ito. Pakinggan nyo po maigi. Lecture number 1 to. Marami pang kasunod to. So, tuloy po natin. No, hindi tayo AP. Guerrilla tayo. Ang kalaban natin, tatraidorin natin. Malayuan. Na? Malayuan. Si Fire Team Alpha, merong sniper scope. Kahit isa. Si Fire Team Bravo, may sniper scope. Isa. Kung kayo may kapasidad na magkaroon ng sniper scope at kayo may squad na, bumili kayo. 2,000 lang yun, 3,000, depende. No? Hanap kayo sa internet. 2,000 lang yun. Chip in kayo, may scope na kayo. Yun ang kagandahan ng kayo-kayo magkakasama. Kasi dinedepensahan ninyo, kayo-kayo. Yung pamilya nyo, yung mag-anak ninyo, yung kapitbahay ninyo, yung barangay ninyo. That's the beauty of it. Home defense. Village defense, kahit saan nyo tagdaanin yan, barangay defense. Okay. 4, 1, siyam. Kung marami kayo, kung ako, mas gustuin kong marami ako. Ngayon tanong, Sir, bakit ganon? May 7, may siyam, and then meron pa ngang 11. 5. Team leader. 5. So yung team leader, pag kinumad niya ito, umurong ka, gumalaw ka, may iwan yung team leader dito. O kung siga ito, gustong mamatay. O siga-siga, gustong magpakwela, gustong sikat-sikat, kumabit siya dito, maneuver. Ganun ba? O, di ba? Tapos, pwede siya dito. Yun yung maganda sa team leader eh, kahit saan ka. 5, 1, 11 na. Yung kanina, 7. Yung team leader nandito, di ba? Kung gumalaw, 2, body-body, ranger yon. Pero pagka infantry, siyam, minimum, 4, at yung team leader. No? 4, team leader. Nasa gitna yung team leader. So buo itong 4 na to. Kaya siyam, no? Pwedeng 5, at yung isa pa, itong Ilonggo, yun na, isa. So, 11. Di ba? Okay na yan, hanggang doon na lang tayo. 11. Kasi sobrang dami na. Ngayon, kung gusto nyo na may team leader na, merong 5 dito, may 5 dito, dagdagan mo 2 dito. O de 13, o 4, 14, 1 to sawa na. Pero, yun ang okay na. Para may kabady siya, may radyo siya, etc. Now, so, flexible kasi guerrilla tayo. Minimum natin 7. Pwede kayong mag-siyam. Pwede kayong mag-11. Pwede kayong mag-13. No? Register nyo. And then, within your squad, mamili ka ngayon. Sino kayo o sino ang aangat na maging team leader. O squad leader pala. Squad leader. Parang di kayo malito. Squad leader. No? SL. Na ang magiging rank ko ay sarhento. Sarhento, kasi kayo lahat. Alam mo pa yung lahat kayo sarhento. O di sarhento siya. Kasi may panik siya pagka may nangyari dito sa itaas. Papanik siya. Pagka siya naman ang binoto ng ibang squad. Or this time, pwede na kaming yung commander ninyo pwede nang pumasok. Yung battalion commander, yung company commander, kasi kilala kayo. Pagka nagtagal, kilala na kayo. Para during your training, kung meron man tayong actual na mga live fire o mga actual na training, makita ko sino masigasig. Ganon yung mga, At saka usually, itong mga nasa itaas, ay yun yung mga veterano natin na masipag din na tumulong, na gusto rin magsakripisyo, mag-volunteer. Okay, so, ilang squad? Isang squad kayo magbotohan, and then yung iba, kayo rin, and then, kung dyan, itong kalsada natin, first trip, meron na pala tayo, 7 na tayo. Siyam pa nga eh. Yung kabilang street, second street, ganon din. No? 7 naman sila. Yung third street, ganon din.
O, 11. Yung 4th state, gano'n. Pag sama-samahin nyo, sa platoon kayo, 4. No? 4. I'd like to look at it 4. Para may 2 up, 2 down, may reserba. No? 1 up, 3 down, reserba. O kaya, 2 up, para may 2 up, 2 down, may reserba. No? 1 up, 3 down, reserba. O kaya, 2 up, sinabi ko na, 2 down, o 3 up, 1 down. O kaya, 2 up, 1 down, yung isa, machine gun, yung crew, weapons squad, etc. Depende kung nakakuha na tayo ng gamit from nakatulong ang AFP or yung mga tutulong ba Hapon, Amerikano, ewan, or yung mga kalaban natin, kuhanin natin yung gamit nila. Okay, so, isang squad, 7, pwedeng 9, pwedeng 11, pwedeng 13, no? Okay na yung 11, okay na yung 11, lakas na yun. Kung gusto niyo 12, para may kabady yung official, yung ano ninyo, yung ano ninyo, yung official, yung hindi official, squad leader. Okay na, ha? So, anything goes, ha? Anything goes. Yun ang kagandahan ng atin, eh. Yung doktrina natin, open book. Sila, by the book. Tayo, open book. Tingnan mo lang yan. Sige, guide. Okay, pwede tayo dito, pwede tayo dito, pwede tayo dito. Kung baka sa baril, ambidextrous. Pwede ka dito, pwede ka dito. Ano? Pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Hindi tayo stricto because ang sa atin, ang mahalaga, performance. Performance. Kung ang pakay natin, idepensahan yung pamilya natin at yung barangay natin, iyon ang dapat maaasahan sa atin. Walang iba. Hindi yung wag na tayong magpabida epek, etc. Hindi. Pamilya at saka barangay. No? Komunidad. Okay. Isang squad, kayong pumili. Ng bossing nyo, kompleto na kayo. Sulat, message, doon sa commander na dinisseminate ni Commander Bukay, veteran, no? Tapos no, na para maano sa mga yung commander ninyo. But what is important is makaform kayo ng platoon. 4 na squad. 4 na squad. So, kung 7 kayo, 9 o 11, depende sa inyo. Minimum 7. Bakit ganun? Kasi binibigyan ko kayo ng leeway kung marami kayong makukuha ng mga kasama na kumpante kayo, mas malakas kayo kung 9 kayo, kung 11 kayo, di ba? Kaya sabi ko, 7 lang kayo. 7. Para naman tayong hindi naman kayo Armed Forces of the Philippines eh. Guerrilla Forces tayo, Filipino Guerrilla Forces. So, gusto nyo 7, sige, fine. Kasi pagka nag-operate yun ng isang squad, fine. Pagka nag-operate yun as a platoon, fine. Okay, 4 na squad kayo. Okay? Minimum 7, ha? Minimum 7. Nag-appoint kayo ng squad leader nyo. Pag kami nangyari doon, meron kayong in-appoint din na assistant squad leader. Malinaw na yon. Okay? Pagka pinadala nyo yung inyong organization, squad leader, assistant squad leader, and then members ng squad. Okay, paano kung 9? Kung 9 kayo, squad leader, fire team leader A, fire team leader B. Ganon lang kasimple. Sino leader dito, sino leader dito. Itong dalawa na to, isa dito, mag-jack and poy kayo kung sino aangat pag kami nangyari doon kay bossing na squad leader. Okay, para So, malinaw ha? Okay, so, 4 na squad, isang platoon. 4 na squad leader, ay magputuhan kayo, aangat yung isa maging platoon leader. No? Or, kayong lahat, dali niyo yung buong squad ninyo, squad 1, 2, 3, 4, magbotohan kayong lahat. Isa, 2, umangat. Isang tinyente at isang sarhento. Okay? So, susulat nyo na naman. Nakabuo na tayo na isang platoon. Ito na, platoon namin.
platoon hinog. O, di ba? Platoon hinog. O kaya platoon hilaw. Ano pa? Platoon nara. O whatever. Eventually, you can come up with your own name, etc. Yung own pride, di ba? Platoon Doberman o Platoon Scorpion. Kung wala kayo makaparehas, di ba? So eventually kami naman sa itaas, maglalaglag kami ng direktiba na yung mismo ninyong mga organisasyon by battalion or by company, battalion na siguro, and then by division, brigade, etc. May distinct na pangalan para madaling isipin. O kaya ang distinct is yung commander, yung pangalan ng commander. Pero maganda yung meron kayong para meron kayong patch. Baka malay nyo, katakutan kayo ng kalaban. Na alakdan. O, yung alakdan, di ba? O, ahas. Pinaalala ako. O, ahas. O, di ba? Lisma. O, di ba? Lisma. Okay. Walang politika. Okay, hindi, making fun lang ako. So, ang doon, ang magbotohan din kayo kung sino magiging platoon leader. Bakit? Kasi yaasan niyo yung buhay niyo, apat na squad, kung sino magiging platoon leader. Okay, at kung sino magiging platoon sergeant. Kaya nga maganda yung may sobra, para may umangat man sa siyam, umangat yung dalawa, may 7 pa rin kayo. Yun yung point, no? Yun yung point. At kunyari may nangyari na sira yung tiyan, punta sa CR, o kaya nagkasakit, o natrangkaso na malaria, o meron pa rin kayo, 7 pa rin kayo, nawala yung dalawa, siyam kayo, 7 pa rin, di ba? Yung isa, nagpakasal, o yung ganun ba, maraming So, yung manpower, hindi kagad depleted kung nabawasan. Kaya nga, I'd rather go siyam kung kayo, go by 9, 2 fire team. No? Kung hindi, scarce yung resources, 7. Pero, grabe, barangay ninyo yan. Barangay ninyo, kayo nakakalam. Di ba? Alam nyo kung sino. Tsaka, sabihin nyo yung realidad. Magkakaroon ng gulo-gulo, magkakaroon ng gera. So, yun yung, no? Okay. So, nasa na tayo? 4 na squad, may platoon leader na. O, nandun na kayo. So, ang bawat barangay, kung kanon ang magawa, matulin. Kunyari, in 2 weeks time, o in 1 month time, kayong nakikinig, lahat. At lahat ng barangay, kung nakikinig kayong mga LGU at nakikinig kayong mga barangay captain, sipin ninyo, tumulong naman kayo. Hindi kayo kombatan, pero meeting kayo ng mga pag-usapan ninyo. Na? Anong illegal? Hindi pwedeng illegal yan. Sinasabi ng presidente, napanood niyo yung presidente, sinasabi nga, hindi sira tong isa kong cellphone, ayaw magbukas Pero kanina ko pa binubuksan Sinabi ng presidente, baka gawin kong gawin kong cover si BBM, no? Gawin kong icon niya, no? Kung ano yung sabi niya. Ayaw talaga. May na internet. Ang punto is asking us to prepare. Ito, tumutulong tayo. Not because we love BBM, not because we want him, not because we believe in him. Hindi. We are heeding the call because we want to defend yung pamilya natin. We want to defend our communities. Ayaw nating mabuta. Ayaw nating isipin mo nga, pupunta tayo sa gera dahil sa kagagawa ng mga politiko natin. Nakakainis. Pero hindi pwedeng sabihin, no to war. No to war. Period. No to war. No to war. Hindi pwede. Pagka sinabi mong no to war, patay ka pagka nagkagera. Kami, ang guerrilla forces natin, ninyo, ang sinasabi, no to war, but prepare for war. Yun yung atin. No to war, but prepare for war. Kaya nananawagan kami hanggang sa barangay level. All over the country, 42,029 barangays, to be exact. 42,029. Multiply mo, 42,000 na lang. Multiply mo ng 30 minimum. 30. No? 4 na squad na tig-7, may platoon sergeant o assistant platoon leader.
leader, and then may platoon leader na ang ranko, lieutenant o first lieutenant. Second lieutenant muna. Pagka may nagawa siya, o sige, promoted siya, first Louis. Ganun naman, magaganon din tayo naman. Pero ang punto, 30 sa 42,000, that's 1.2 million. Wow! Wow! Ay, walang armas. Kaya kayo na kaya ninyong mag-LTOP. LTOP ha, walang illegal firearms ha. Kaya ninyong mag-LTOP, kumuha kayo ng lisensya na sa batas naman natin, pwede naman kayo pandepensa ng pamilya. Ma-justify nyo yun, mag-neuropsychiatric test kayo. Kasi ayoko naman magkaroon tayo ng mga gangho na sira ulo, no? Mga ganun. Tapos lusob, yung ganun ba? Mga bangag na, na leader, ako, mahirap yun. So, magano tayo, yung kunyari, piliin nyo mga kasama nyo, baka mamaya, nagdodroga yun, malilintikan kayo. So, hanggang kaya ninyo kuha kayo ng baril. Yung may mga baril na, okay lang, di ba? Pala ngayon, imbakan nyo. Sa punto, yung squad ninyo, meron na may baril. You see the beauty there, wala yung gobyerno pa, hindi pa pumapasok. All voluntary, all out of heart for your families, which is normal, and your communities, no? Out of heart na inang bayan, inang yan, na nasubo tayo sa gera, pero ganun pa rin, inang bayan. We want to protect our families, our communities, and our way of life consistent with the Constitution. No? Yun yung ating pananaw. No? Consistent with the Constitution. So, didepensa natin yung ating pamilya. Excuse me. Now, nandun na ako. 4 platoon leader. May platoon na tayo sa barangay. Minimum 30. Pwede siyang mag-expand habang tumatagal. Kasi kayo, may kakilala ka, yung I hope na maliwanag. Magtanong lang kayo. Huwag sa akin. Magtanong lang kayo, tapos na gawin niyo yung sinasabi ko. Maraming salamat sa inyong yung inyong interest. Maraming salamat. Hopefully, maging ready tayo sa ating ginagawa. Very noble. Huwag kayong matakot sa legality. When the President, siya na mismo nagsasabi, let's prepare for any eventuality. We will not submit, hindi tayo bibigay sa opresyon o sa isang dayuhan na gustong tirisin tayo. Hindi pwede. Hindi pwede. Tutulungan pa nga natin yung ating AFP. Ngayon, kung gusto nyo pigilin kami, kung gusto nyo nanonood, gustong pigilan tayo, pwede naman, titigil kami, pwede. Sa tingin nyo, mapipigil nyo kami? No. Paano mapipigil? Gusto kong depensa yung pamilya ko. O, paano gusto nyo depensa yung pamilya niya? Ano gagawin nyo? Kukulong nyo kami lahat? Kasi gusto namin depensa yung pamilya namin. Pwede nga kumuha ng lisensya ng baril eh. No, pwede nga bumili ng baril kahit sino. Basta pumasa ka sa neuropsychiatric test, etc., LTOP, qualified. Negosyo nga ang baril eh. So, why not put it into good use? Why not prepare in the defense of your family and your community? Ganun kasimple lang ginagawa namin. Pero, nagsasanib pwersa kami para yung isang tingting, ang daling baliin, yung isang buong tingting na ganyan, mahirap baliin. Kahit gamitin mo yung buong lakas mo, kahit weightlifter ka, di mo kayang baliin. Pagkasama-sama tayo. That's why we have to unite as a people. Hindi yung pagalingan, pangayan. Kaya nga, yung Filipino Guerrilla Forces, detached kami sa politika. Ayaw namin ng makulayan ng politika. We have our own views. Pwedeng may Duterte, may Marcos pa rin, mga ganun ba? Merong mga loyalista, merong neutral, walang pake. Ang putang yung mga walang pake sa mga ganyan. Yung ganun ba? May mga ganun Pilipino. Pero, isa lang ang aming common na interest.
Filipino people, pamilya. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless. Ayun guys, so natunghayan nyo na ang first lesson ng ating Supremo Commander Dado ng Filipino Guerrilla Forces. So subscribe na kayo sa kanilang YouTube channel dahil ito itulong natin sa ating mga guerrillero doon sa YouTube channel na Filipino Guerrilla Forces TV. So para tayo makatulong naman. So ito yung kanyang yung kanyang unang lesson at madadagdagan pa ito. So hanggang dito lang po guys at maraming salamat sa inyong panonood ng aking mumunting YouTube channel DIY KKB Informal. Maraming salamat po sa aking mga subscriber. Thank you po. Sa inyong pagsuporta. Like na kayo guys. Share at kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. At marami tayong mapupulot na aral, mga diskarte na itinuturo ng ating Supremo Commander Dado dito sa Filipino Guerrilla Forces TV. Maraming salamat po. See you in my next vlog. Like na kayo guys. Kukunti nakikita ko nagla-like. Pasensya na. God bless us all. God bless every Filipino people. Maraming salamat po.